di magagawa ng atong kasing-kasing. Sumali kamo sa Dios, kung sumali ko sa kamo, karako. Sa balay sa akong amahan, doon ay daghan kaayo kulihanan. Kaya makaandam na siya mga igsoon, muan siya sa kalibutan, kuhapon kita niya. Tundo ka, no? Kunya, ganong kuhapon ka niya, tanawar ko ng verse 3, nito kayo pagkasulti. Ganong kuhapon ka niya, kay aron kung asa siya, tuwa po ta. Kung asa po ta, tuwa po siya. Di ba rin doon mga kaisunan? So, dinitan ka sa kamuntagon, hilig na mapagkawalang paglaong, tungkol kay ang saad sa Ginoo, basta kitang magatuo mga kaisunan, abunda para kanato tanan. Ang kabatayon mga kaisunan, Diyos sa wala kayo ganaan. Gani, kung doon natin balatian, grabe na nabalatian mga igsoon, magpapritin pagani ang tao, na okay na rin, gamay na rin, gas-gas na rin, ilanat na rin. Pero grabe na rin igsoon, pero ang imong sa tao, more on pretending, kung gusto yun maguhit ng igsoon. Usahay, kung doon na naibalatian ang tao, di siya gusto namatay, ang yan humuhon mga igsoon, iyang i-bargain ang mga butang, nawag pa niya buhat na sa una, iyang buhaton ka rin, basta tagaan lang siya kapiskay sa pinagpil. Nalin ninyo, Ginoo, kung lugayan na hindi mo akong kinabuhi, ako gusto ang akong kinayang mga out. Kiling akong pagkadalo, hindi ako magdinalo. Akong tagaan, akong silingan, kuto sa iyang pangayon. Tanan nga, mahalin ang kumaton, basta, musuportan ako sa iglesia, magpinutan ako. Sabado, sa iyo kong musimba. Ang Bernes, nagkulis musimba na nagtuliwa, kung mo kong ngayon. And that is burdening mga kaisunan. Usahay, mag-isok pa ta. Bingon pa ta, ginawag na nung ako mamayin mong itagaan. Kanang gihatag na rin sakit sa ko. Bakit yung duman mga kaisunan? Dili ang Ginoo naghatag ng sakit sa tuwa o balatian o dili ang iyang tao. Iya lang ang gitugot mga kaisunan, araw kitang tao, mahinunggon, kung sa dayon, kabilin mo ang akong kinabuhi, base ka usado lang kayo ka, kung sa ka maayo ang tao na nakalagad sa Ginoo, ang kita, kung malayo kita kanya, araw na ito kapalagad mga kaisunan, mahibalik, araw masiguro na ito ang iyang kitagana nga kinabuhi dayon mga kaisunan. Ang nakalindot sa mga Kristiyano ng mga kaisunan, sa diha na mabot sa inyan ng kahintan, ilag yung dawaton tungod kay sila nakasabot sa kamatuuran ng Diyos. Ang Biblia nagpasanto alang sa mga sa kanako nga itantanan yun mga kaigsunan nakasala. Sumala sa Roma 3:23. O sa Roma 3:26, Pasay 23, tingnan diyan ang kaigsunan na bayad sa sala maugid ang kamatayon. Kaya kung sa mga po ng akong po ng dinikanan ng mga kaigsunan, nagitapon na sila sa masanas. Niya ang bahay ng mga sa iba, nadala ko sa greenhouse. Niya pero tao ng iba na, lahat na pag-istorya ng igsoon, dito nagsugod ang sala, ngunit pagsugod sa sala, ang unang biktima sa kamatayon mismo ang ilang anak ng igsoon nga mga sa atin. Inuod ang balaan isulatan ng igsoon. At ang usbon, ganang itugot din sa Ginoo, aron kitang mga buhi, makapatol ko, kung ay mga leksyon, o kining mga leksyon na mga kaisunan, maghatag nato o panunantaw o unsay naa sa unahan, nagitagana sa Ginoo, alam sa mga kaisunan. Doon na yung sa kasugilan sa balaan isulatan ng igsoon. Kung nakaka rin nyo ang inyong Biblia,
isang Digital Bible Version. Ako makita sa Kapitulo Ruth chapter 1, verses 1 to 16 na lang naman siya. Para dili kita sa story. Dunay usa ka tao nga ginganan og si Elimelech. Kailan mabukin sa asawa ni Elimelech? Si Noemi. Sa diha na dunay gutom mga igsoon dito sa Bethlehem, sa Judah. Nakauna-una sila mga igsunan na mo-transfer from Bethlehem to Moab. Ganong mo-transfer sila mga igsunan? Tungod kay dunay dako gayong gutom. Di palayo sila mga igsuon sa kagutom, aron dili sila kay gutom unta mga igsunan pila ka tuig gani, pila gani ka adlaw ang tawo magkwanta nga walay kaon, di sila? 40. Sumala sa ginahin mo ni Jesus, 40 ka adlaw, o 40 ka gabi. O atong panahon na mga igsunan, si Jesus, He is fully human. Tao din siya mga igsoon. Hindi basta-basta ang iyang himo. Pero ang issue mga kaigsunan, ang tao, makasurvive siya, bisag wag sa ikaw-taon, sunod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Doon ako'y kauban ng literature evangelist leader mga igsoon. Karon galit pa siya. Gisuwayan din ko ikaw-taon. Pero ang iyang himo mga igsoon, inom siya tubig. Hinita siya kanang alternative ba, dili siya malipong, para makasubayan. So, yung gituyo. Kung man magkasunan, naaman, buhit man siya. Taas na galing sa sales ka ng mga igsoon. So, ang tao, pwede siya mabuhit, yan ang naglawa, isa din siya magkakon ng mga igsoon. Pero kay taas magkaya ang uto mga igsunan, naka-consider, si Elimelech, kauban siya nasawa ng tao si Naomi, na mo-transfer na ito sa mga mga igsoon from Bethlehem mga igsunan. Ang istorya na ikon mga igsoon, ilaktor yun pag-istorya mga igsunan. Pag-abot nila dito, ang hitabo, ang bana ng mga si Elimelech, namatay mga igsoon. Naglikay sa kalisod, naglikay sa gutom, kaya aron dili mamatay, pag-transfer pa inon sa Moab, namatay na noon na niyang bana. Na, kung kamoy pasukyuhon mga iso, kung sa may inyong leksyon, kung imong tanaw na balang kasulatan mga kagsunan, ang reaksyon, ang ginahimo ni Naomi na mao ang asawa mga isoon, nagpadayon niya po siya sa pag-alagad sa Ginoo mga kagsunan. Sa ato usap karon mga isoon, dili sayon kung natay mga paghitabo ng aning mga kagsunan. Pero tungod kay kita anahas sa kamaturan, ato ang ginabong nimo ang pagdaig sa Ginoo kay nganong mga igsoon, atong masayran, siya lang ang atong dako na paglaom mga kaigsunan. Sa diha karamatay ang iba ng mga kaigsunan. Pila na lang sila nabilin, naman sila doon anak. Tulo na lang sila. From Bethlehem, going to Moab, upat-utsak sila mga igsoon. Namatay ng amahan, pero ang nakalindot mga kaigsunan, kay silang tulo nag-isip, ihapon sila, na doon ay paglaong mga igsoon. Nagpadayon sila. O ang istorya na tingon mga igsoon, na ang duhan niya kaanak, naminyo dito sa Moab. Naminyo nga ito kang Orpha o kang Ros. Si Chilion, naminyo, si Malon, Mahalon sa Bisaya, naminyo nga ito kang Orpha. Dayon si Chilion, naminyo nga ito kang Ros mga kaigsunan. Ang istorya dili kayo detalyado mga igsoon. Pero ato maklaro kung unsay tino nga nahitabo sa maong pamilya mga kaigsunan. Ni Hawa gikan sa Bethlehem, nagligay sa kagutom aron dili mamatay. Pag-abot noon sa Moab mga igsoon, ang bana namatay na binuon mga kaigsunan. Tingali kung kita sultion, may paiwala na lang ni Balwin. Kaya mo ba rin,
Pero iklaro kung sa niya tabok nila mga igsoon. Niabot ang pilang adlaw mga igsunan, ang duha na po ka anak ang namatay mga igsunan. Kung kamoy, kanang pabana-banaon mga igsoon, kanang tawhanon ng mga pagmamahuna o pagbati, ano sa man yung reaksyon? Namatay ang amahan, namatay ang bata, plus namatay ang duha ka anak, ganahan pag ang umudahay sa Ginoo. Pero kung yung tanaw na palang kasulatan mga kaigsunan, si Naomi nagpabilin yapon sa pagkalagad sa Ginoo. Kaya nga no, sa katapusan sa pag-istorya mga kaigsunan, ato magmatudan sa versikulo 16 na iyang mga umatad ng mga babae converter mga kaigsunan tungod sa mga paghitabo sa kinabuhi ni Naomi o taliwala sa mga paghitabo mga kaigsunan, ni Baruk siya sa pagkalagad sa iyang buhit na Diyos mga kaigsunan. Namatay ang bana kay naglikay sa gutom, namatay pag-abot sa muwa, ang duha ka anak naglikay usab sa gutom, pero pag-abot sa muwa mga kaigsunan, nangamatay paghapon sila. Ang istorya ng ingon mga igsoon, tulo na lang sila nabilin, pero sa immediate family ni Naomi, siya lagi ang nabilin mga kaigsunan. Sakit dili, pero din sakit ang mga igsoon. Now, karon mga kaigsunan, ang iyang duha ka umaga, wala na may pares, iyang ipaulit mga igsoon. Nakita na ito mga kaigsunan, kung sa resulta sa pagabuutan tayo ni Naomi mga kaigsunan. Iyang ipaulit ang iyang duha ka binalay. Pero ang istorya ng ingon mga igsoon, usara sa ilang ang ulit, isa ganing ulit, sure fa, dipugos o paulit ni Naomi, kay matot pa niya mga igsunan, wala na ko'y laking buhaton, kay tigulan ako, hindi na ko mag-anak. Or, kung paanakon ko sa Ginoo, patigulan na mo, gamay pa ang anak, marag dili na kayo angayan nga magkapares mga igsoon. Kaya sa unang panahon, sa diyang mamatay ang igsoon, lain na pag-igsoon ang ubanos. Pero sa ilang kahimtang mga igsunan, problema kayo, kay duha ka igsoon ang datungan. Nangamatay mga igsoon. So wala na siya mahatag na lain anak aron mo pangasawa at iyang duha ka binalay mga igsoon. Sa lahat ng pag-istorya, iyang ipaulit. Iyang ipapaulit ng igsoon. Iyang ikipupos ipaulit. Tungod sa katarungan mga igsunan na sa ilang tradisyon, wala na siya ikahatag. Nindot ni sila punto mga igsunan. Ang tradisyon versus pagtuo, ang Biblia nagsulti na ito mga igsunan ninyo silanon, ang pagtuo mo prevail kayo. Ang pagtuo mo daog kayo ng igsunan. Nga naman, sa diha na nagubat-uban, ang iyang mabaling pinulay duha igsoon, si Ruth o si Orpha. Ngadto kang Naomi. Ang ginahimo ni Naomi nga reaksyon sa diha na namatay ang iyang duha ka anak, apil ang iyang bana mga kaigsunan, nakita sa iyang duha ka binalay nga nindot mga igsoon. Unya, tungod sa iyang reaksyon mga kaigsunan, nahimong konvertido si Ruth ngadto sa Dios nga gialagaran ni Naomi mga igsoon. Naman, bisa kung saan pa niya pugos-pugos o paulit, di na muli si Ruth mga igsoon tungod kay siya nagtuo sa Dios nga gituruan usab ni Naomi mga igsoon. Dili tanda sa kabutagong mga igsoon. Salamat na hindi na panahon naghatag sa Ginoo. Bisan pa o sa atong Ginoo dili maayo nga reunion, pero kita gihapon nakahimo sa pagsimba sa atong buhay na Dios. Tungod kay kini mga kaigsunan, mao ang sinyalis sa mga tao nga dunamay dakong paglaom. Kana nga paglaom ato kang ibabatnan sa atong buhay na Dios. Puroy ba mga kaigsunan nga nakonverter si Ruth ngadto sa pagtuo ni Naomi mga igsoon.
Kaya sa verse 16, ito niya mga kagsunan. Kung kinsa ang imong Diyos, mahimugod na akong Diyos. So sa ato pa, nahimo siya nag-alagad sa Ginoo tungod sa reaksyon linaw ng mga kagsunan. Hindi na kinapos ng panahon mga kagsunan. Ato ibalik sa Ginoo ang atong mga kagulahan. Ato ibalik sa Ginoo ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ato itugyan gato kaniya. Kaya pinaagi ni mga kagsunan. Doon na tayo dako na yung paglawan. Doon na sa katao mga kagsunan sa history. Tingaling na kailan mga katawan. Sa atong doktrina sa Seventh-day Adventist, nakailan din ka niya so, dati na sa Daniel 2, Daniel City, Daniel 8, Daniel 9, kailangan ang kagsunan ang propisya. Doon na sa kaking mga kagsunan. Nga mao si Alexander the Great. Kailan mo ni Alexander the Great? Asa ganun na siya na king? Grace. Grabe kaya na siya na king mga kagsunan. Gawas nga wapo, warrior dito sa Exod. O ang record na ito mga kagsunan, sa iyang pagpagubatan, ni usa ka gubat, wala yun siya napili. Kasway ba mo diriog ka ng away, mga tournament ka, nawagin mo na kasway ka ng building. Kasi may wagin na kasway building. Ito, hilig mo itong basketball. Sagaran, itugay mo muna tula. Apermiro, daw sila. Sunod, building nila. Sunod, habit di ka daw. Ilan na yung daw? Kaya hilig kita tula. Pero kasagaran building. Pero kini siya siya rin mga kagsunan. Wagin siya na building. Sa iyang pagbubat. Pero di kayo hindi ka mga kagsunan. Now, nahita po, nga sa Alexander the Great, hapit na siya mamatay. Pero ang istorya ng mga kagsunan, ang ilang banabana, nga sa Alexander the Great, namatay kaya na-assassinate, kaya na-poison, tayo nakasakit. Ako, I prefer na ako po sa nakasakit siya. Now, ilagan niya ang edad nga namatay siya mga kagsunan. Sa iyo pa kayo, around 33. So, diri pas 32, bata pa po siya na yung hari. 20 years old. So, doon si katuig, kung ang mga tao na nagkabalo siya kagilig mga kagsunan, sayang din tayo. Tingali mga kagsunan, kita makabalo kung saan kahintang sa itong sa kagsunan, sayang tayo mga kagsunan. Pero kay dili makita, may tagyas ng kinabuhi, kung ang pilit pinatong dawaton, tungkol ka ang ginukura din yung balo sa tanan mga kagsunan. Now, nakita ko, mas Alexander the Great mga kagsunan, hapit na siya namatay. Doon na'y upat ka mga doktors na kapinansya. Labi, hari ko. Yato to, na doktors mga kagsunan, mga ngingig putok. Hari kaya ka. Grabe kit sila kagilid mga kagsunan. Pero taliwana, sila kagilid mga kagsunan, basta si Mr. Kamatayon na yun ang dukol sa tao, wag di kayo mahimo mga kagsunan. Pero sa wala siya namatay mga kagsunan, ngunit ang iyang bilin sa upat niya ng mga generals. Ito, generals na, ito sa history. Si Ptolemy, si Cassander, si Lino Cantusoban. Basta upat ka generals. Kaya itugon. Nga kung mamatay ko, doon ako itulog ka mga ibilin. Ang muna, ang akong hanyo, masanay mamatay ko, kini upat ka mga doktor nga nag-atiman sa ako muna ipalahong sa akong sudlanan. Kung sa no? Ang upat ka doktors muna ipalahong sa sudlanan. Ang kaduhang hanyo, patahan ko. Sa diya nga mag-funeral parade before, akong hangyo ng tanan na akong kwarta, ikatag diha sa kyanan. Kung sa'yo lang hangyo na iyon, ang mga doctors na maglahom, ang ikaduha, during sa iyang funeral parade, ang kwarta ni tanan ikatag sa agyanan. Ang ikaw, tulad niya na request ng mga kagsunan, siya na yun. Kung mahimo sa akong pagkamatay, ang akong makamot ipagawas
sa akong suglanan. Kita na mo nga ipagawa sa suglanan nito? Hadlok siguro kayo. Pero mo kaya request mo Exxon. Ang iyang kamot ipagawa sa suglanan. Buslutan yun mga kaigsunan. So nag-order din sila o suglanan, no mo nga may buslut. Kung may request sa team, nakita ang mga tao na isang patay ng tao yung basta na request. Sa mabilit, tumanon mo yun. Tumanon. Dahil mo naman siya nga. Nangiyo niya. Tumanon na porque kasi kung saan. Muman, may pagtuon nila mga ito. So ako na request niya, ang mga doktor may paglaho, ang nagatiman, dahil ng ikaduha, ang iyang mga kwarta ikatag during sa funeral parade, dahil ang iyang kamot ipagawa sa sudlanan, ngayong palunaan mga kaigsunan. Kung sa may punto din niya mga kaigsunan, matod pa niya, gusto na ko lamang doktor sa nagatiman, mo'y maglahong sa kuwan, kaya kung maabot na yun sa tao ang kumatayon, bisan pa unsa ka ka-espesyalista na doktor, wala kayo kayo. Mga kaigsunan, mapuprita ko pa nato. Pag-abot sa panahon na imo na yun mga kaigsunan. Ikaduha, nga nung gusto niya ikatag ang kwarta sa iyang sa pathway o sa funeral parade, kaya iyang pamatutan mga igsuon na sa iyang kabantugan, sa iyang kadato, ni usa ka piso, ni usa ka dollar sa may kwarta sa Grigo, ni usa ka bandit, wala na kayo madala ng mga igsuon. Saan kita ba? Sa atong pag-alagad sa Ginoo, sa atong pagkinabuhi ng kalibutan na galong ka kita. Bisag di ko ra kanang makapamahong palyugto. Karong kinanay, dito kaya ng TV nga bago, smart TV, galong ka kayo sa hindi mo patanaw. Nalirundong ko sa mga panahon nga, TV nga, black and white pa, harap-harap pa. Pero palantawan din sa musilingan. Alam-alam din palantawan ng iso, mapugos ng mga bata, ulit din kinagulo, ay maglas na lang likod. Musahay, dahil na kita pangamay sa sigatao, wala din sa tupalit din mga iso, wala na ito, umaw na ha, nga di usa ka sentimo, sadyan ikaw na kumamatay ng iso wala o wala ang kitay, madala. Ikatulog, pagpamatuod, nawa din siya madala ng iso ipakita niya ang iyang kamot. Ngawa yun, jamo mga iso. Ang kamatayon ni Alexander the Great naghatag o mensahe sa tibuok tingharian mga iso. Ayun mo sa tinato karon. Sa nagtabok sa kong sa iso, naghatag ko sa mensahe mga iso na aron kitang tanan mahimong preparado sa pagbalik sa atong Pilipinas. Ang banal kasulatan at mahimong lumalang sa katag sa kanato sa Ginoo ni San Pablo. Sa una, sa Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 2, iman yan. Kung mabuhin kita sa Diyos. O kung kita mamatay, usa kadako na ginansya mga kaigsunan. Kanang mag-alaga ka sa Ginoo mga igsunan. Kanang mag-alaga ka sa Ginoo. Kanang buutan kayo sa pag-alaga sa Ginoo. Stricto kayo sa tulumanon Ginoo sa balaang kasulatan. Isang busy unta kayo ng adlaw, naatay mga appointment, naatay klase, naatay importante kaayo nga tuod. Pero ang Diyo gisalipoy ni mga butana mga kaigsunan, tungod kay gusto binato mga igsoon na mauna ang Ginoo. Buutan kayo tas ng sigataw. Muna ang pag-alagad sa Ginoo. At hindi niyo mga igsoon, kung buutan ka ng kalibutan na, bisan ikaw mamatay sa San Pablo na Ginoo, kana siya mahimong ginansya mga kaigsunan. Kadtong nangamatay ng mga padumon, pero tigad siya kayo mga kaigsunan. Pero ang mga tao nangamatay ng buutan, ginansya kayo, kaya ilang masiguro ang langit
ng kitagana alang sa mga tao. Sa katapusan mga igsoon, paglaom alang sa katapusan ng ato. Ang pinariya, Kapitulo 21, versikulo 4. Siya nagmundian mga kasunan, pagkapangiran sa Diyos ang atong mga mata sa lupa. Pagkadto na po sa langit, wala na kasakit, wala na kabulaanan, wala na pagbalata, wala na paghila, labaw sa tanan, wala na kamatayon. Ug ang Dios ato ikauban mga igsoon hangtod sa walay katapusan. Ato gipaminaw mga kasunan, uban sa tabang sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan para natong mabuhi igsoon. Atong ibalik pag-recommit, atong baguon ang atong masalikapaw mamakiniya, aron kitang tanan mga igsoon makasiguro sa langit yung tagana sa Ginoo alang sa katapusan natin. Sa rin pa kumulingkod mga kasunan, ang iyon mo namin sa pagbarok alang sa pamangko sa pinasahe. Ang ato mga igsoon pagpaginawat ang Diyos hindi na kinapos na panahon. Ako usbon, hindi nga pagmita ko, adun na kinita ko kuminsay sa katapusan natin. Pero ato handog igsoon, nang saad sa Ginoo alang na ato tanan, apil ang atong sa igsoon nagmuna na. Magkinit-anay kita ng langit, hindi kitagana alang sa katapusan natin. Upang po tama kasunan, O Diyos ng mabalaan, ana ang ikaw sa kitas ng sa mga langit. Pasayloa kami Ginoo sa among mga kasaypanan, di kami napakyas aron ining among mga paghangyo at sa imong tulong sa grasya. Tuloy na po kayo na diya sa imong Ginoo, tabangi ang mga katapusan kanamo, ining katapusan kanamo. Nahimo kami preparado sa iyong pagbalik po niya, sa iyong pagkariyag, ikan sa iyong trono. O Diyos, ako na lang po, kami nagpaginaw, ikaw magatabang sa pag-usap, na panahon sa pagbalik, kaming tanan, mahimong kandidato ng langit po, kaya di mo nakita, kung sa among pagkabutan, kami nanginaw o Diyos, napil ang among sa pagsuon, na panahon sa imong pagpamanaw, kundiin sa Ginoo among haluna aning adlaw, di ako sa kapita siya mubangon, aron sa pagsugat kanimo sa unang pagpamanaw. Tabangin Ginoo ang iyong minahal sa kinabuhi, na iyong biyaan. Ikaw magamay-may kanila, ikaw magahikap sa kasing-kasing, ikaw magalukmay sa dilitiaw nila ng batik ng kasakitan, at pinaagi ka ni mo Ginoo, sila kayo makapatong ng paglaw. Samtang kami ng Diyos, magpadayon sa programa, amo ikaw ng ang bahong sa Espiritu,